Ano man pong bagay na may buhay at hindi na po gumagalaw, ikinukonsider na natin itong patay. Amen po. Anumang sasakyan na hindi na po tumatakbo at umaandar, wala na po siyang silbi o pakinabang. Amen? Likewise, ganun din daw po ang ating pananampalataya. Na kahit sabihin po natin na meron tayo nito, pero kung wala daw po tayong na-accomplish at napapatunayan doon sa pananampalataya na meron po tayo, that consider also as death. Amen po, mga kapatid. Sabi po sa James, mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sabihin mang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang message po natin, ngayon pong umaga, doon po sa continuation ng ating pong series, Faith in Action. Faith is not just a verb, it's a noun. It's an action word. Faith only works when you work it. Amen. So malinaw po dito na yung pananampalataya po natin dapat ay may kalakip na gawa o aksyon. Dahil kung wala daw po nito, hindi po tayo naiiba dun sa mga bagay na binanggit ko sa inyo. Na may buhay, pero kinukonsider na patay kung walang ginagawa. Mga kapatid, huwag po nating mamaliitin ang pwedeng gawin sa atin o sa atin pong buhay ng pananampalataya. Amen. Huwag nating mamaliitin. Bakit ko po ito nabanggit? Sa Matthew 7:20, sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung magiging sinlakin lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Sino may word nito? Sino may sabi nito? The Lord Himself. Kanino sinasabi? Doon po sa kanyang mga kausap o sa kanyang mga alagad. Meaning, sinasabi ng Panginoon, walang bagay na hindi nyo mapangyayari. Kanino? Doon po sa taong may pananampalataya. Now, try to imagine this, ha? Kapatid, walang hindi mapangyayari. Posible pala, kahit imposible, yung bagay na ito kung yung tao ay matindi ang pananampalataya. Amen. Lucas 18:42. At sinabi ni Jesus, sino may sabi uli? Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Matthew 9:22. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong, noon di gumaling ang. So nakita po ninyo mga kapatid, yung ipinakikita rito ng Panginoon kung ano ang pwedeng gawin ng isang pananampalataya kung meron po tayo. Amen. Bagamat siya po ang nagpapagaling, kasi ang word na ginamit niya, pinagaling ka ng dahil sa iyong. Ang totoo po nito mga kapatid, ang Diyos po ang nagpapagaling. Pero in-encourage po niya sila by saying, your faith has made you whole. Pinagaling ka ng dahil sa iyong pananampalataya. Bakit po sinasabi po ito ni Lord? Dahil gusto po niya na lumakad po tayo at mabuhay ayon saan? Sa pananampalataya. Yan po ang Panginoon eh. Kita nyo, kahit alam niya sa sarili niya na siya po ang nagbibigay na kakayahan para po gumaling ang isang tao,
na ginagamit lang niya yung pananampalataya para maunawaan niya na napakalaking factor din ang faith doon sa bagay na gusto niya. Pero ito sabi ng Panginoon, yung pananalig mo, isinet aside po niya yung kanyang kapangyarihan para dito, para lang i-encourage po tayo. Exercise mo yung faith mo. Gamitin mo yung faith mo. Okay? Now, simulan po natin yung pag-aaral po natin at kukunin po natin ito pong message na ito sa buhay po ni Bartimeus. Sa Mark 10, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila, tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. What can we learn from this story in relation to faith in action? Ano daw po yung pwede nating matutunan dito? Doon sa pag-uusapan natin na dapat ang pananampalataya ay meron pong gawa. Number one, his faith overcomes obstacles. Tingnan natin ulit. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nasaan po rito yung obstacles? Nang pagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Mga kapatid, kahit sino sa atin na narito, kapag meron pong tao na sumasaway sa iyo, kilala mo man o hindi, bilang respeto sa kanila, alam ko, tatahimik ka. Tama po. Baka kasi mapag-initan ka kapag ipinilit mo yung sarili mo. Tama ba? Pero ang taong ito, he did not allow the crowd's attempt to silence him, to deter his faith. Sa halip, lalo pa siyang nagsisigaw. Church, listen. Bulag po si Bartimeo, tama? Pero hindi siya pipe para manahimik. Walang man siyang makita, pero ginamit niya ang kanyang bibig para ipakita sa kanilang lahat ang kanyang pananampalataya. Meaning, mga kapatid, minsan nalilimitahan tayo dun sa bagay na pwede mong sabihin kahinaan mo o kapansanan mo. At hindi mo na nakikita yung ibang potensyal na meron ka na pwede mo rin palang gamitin para pansinin ka. Pero dahil meron kang isang kahinaan, ina lang ang iyong nakita at hindi mo na ngayon nagamit ito. Sapagkat para sa iyo, wala ka nang pwedeng gawin dahil doon sa kapintas at kahinaan na nasa katawan mo. So dito sa ipinakita po ni Bartimeus, mga kapatid, yan po yung pananampalataya na may kalakip na pagkilos. Amen.
na sa kabila po ng balakid o hadlang, hindi po siya natinag, hindi po siya napadala sa sinasabi ng iba. Kahit na pinigilan po siya, he never give up easily. Yan po ang tulong na pwedeng gawin sa atin ng pananampalataya na meron po tayo, na ibinigay sa atin ng Diyos. We need to utilize it and maximize it. Amen. Kailangan po, mga kapatid. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong klaseng pananampalataya dahil gusto rin po ng Diyos na makita niya na ginagamit po natin ito even in times of need. Pangalawa, na matututunan po natin dito, faith requires bold action. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila, tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. So dito, ang ginawa po ng Panginoon, nung marinig niya na may sumisigaw, hindi po niya ito dinisregard. Ipinatawag po ni Lord yung bulang. Amen. Kanino po niya ipinatawag? Doon po sa kanyang mga alagad. Pansinin po ninyo, ang tumawag kay Bartimeus ay yung mga taong sumaway sa kanya kanina. Tama po ba? Ano sinabi nila sa bulag ngayon? Lakasan mo ang iyong loob. Cheer up. Wow naman. Yung kanina na nagpahina ng loob kay Bartimeus, sila ngayon ang nagsasabing lakasan mo ang iyong loob. Sila na tumawag, mga kapatid. Sila yung tumawag na kanina sinasaway. How ironic. Parang hindi normal. Pero ano po yung lesson na makikita po natin dito? May pagkakataon pala na yung mga taong nagsasanhi, minsan na panghinaan po tayo ng loob, sila rin pala ang pwedeng gamitin ng Diyos para palakasin uli ang ating loob. Para po tayo ay muling ma-restore. Yung pumipigil po sa atin, sila rin pala ang pwedeng magyaya sa atin na lumapit sa Panginoon. So therefore, kung sakali man daw na may mga kapatid tayo na sila ang nagsasanhi, na ma-discourage tayo, wag daw po tayong magdarandam. Dahil malay po natin, baka sila rin ang gamitin ng Diyos para muli tayong mailapit sa Kanya. At ito po ay dun sa positibo nating pananaw. That is in a positive side. Tama po. Na pwede palang kahit na yung tao na yon ang naging daan para po yung tao ay ma-discourage, panghinaan ng loob, pwede rin palang siyang gamitin ng Diyos na siyang muli na magli-lift up dun sa tao dahil sinabi ng Panginoon. Punta tayo dun sa negative side. Sino ang pumigil sa kanya o sumaway? Yung mga alagad. So, posible rin pala na ang pipigil sa atin para tayo ay lumapit sa Diyos at humingi ng tulong ay hindi iba sa atin, mga kapatiran din natin. So kahit sino ay pwedeng gamitin in a positive sense and in a negative sense. Tama po. So kaya po, kung tayo ay lalagay sa katayuan ng Bartimeus, kailangan po positibo tayo kahit negatibo man ang nakikita natin at ginagawa sa atin. Dahil sa kabila nun, hindi ho natin naintindihan, meron palang pwedeng gawin ng Panginoon doon sa ganung pagkakataon. Naunawaan po ba, mga kapatid? So, hindi ibang tao ang gagamitin, mga kapatid. Minsan, yung pong mga tao na nakaaway natin,
yung nakaka-discourage sa atin. Pero gayahin po natin si Bartimeos na habang pinipigilan, lalo namang siyang nagpupursige na makalapit at mapansin ng atin pong Diyos. Sabi sa Galatia 5:7-8, mabuti na sana ang iyong ginawa. Sinong pumipigil sa iyo? Sino? Hindi gagawin iyan ng Diyos na tumawag sa iyo. So meaning, hindi daw po ang Diyos ang pipigil sa atin para lumapit sa Kanya. Amen. As a matter of fact, siya pa nga ang tumatawag sa atin. Meaning, kung alam natin na mabuti ang ginagawa natin at nasa katotohanan po tayo, huwag tayong papipigil kahit kanino, maging sa mga taong nagsasanhi para matisod po tayo. Laging meron at merong hahadlang, mga kapatid, sa bagay na gusto mong mangyari, sa bagay na gusto mong gawin. Pero doon po minsan ay inaalaw din ng Panginoon para makita rin ng Panginoon kung paano po tayo desidido, determinado sa isang bagay na gusto mo na mangyari sa buhay mo. Isa rin po kasi yun sa tinitingnan ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi madali po tayong mapigil. Ayaw po natin yung talagang ipagpipilitan pa natin. Kasi lalo na po kung talagang nasasaktan ka doon sa mga tao na ito na gumagawa nito sa iyo. So dahil nga po nasaktan ka, hindi mo na ngayon ipupurso yung bagay na gusto mo dahil ayaw mo na mangyari pa yung nangyayari sa iyo. Eh hindi mo alam, tinitingnan din pala ng Diyos yung faith mo ayon sa kakayahan mo. Kaya mo bang ipagpilitan ang isang bagay na gusto mo kahit na sa kabila na may pumipigil nito? Amen? Kasi doon mo nga ma-appreciate lalo eh. Alin, hindi lang yung kakayahan mo, mas ma-appreciate mo yung bagay na hinihingi mo na kapag natanggap mo ito, makikita mo ron, Lord, hindi madali ang pinagdaanan ko. At lalo mo ma-appreciate yung bagay na nangyari o anuman yung bagay na tinanggap mo na hinihingi mo. Kaya ka nga lumalapit sa Panginoon, meron kang bagay na gusto. Pero nga, eto ang dahilan. Hindi naman gusto ng kaaway na makuha mo yung bagay na yon. So, meron pwedeng gamitin ng kaaway na pwede naman din ang Diyos ang mag-allow para din makita ng Panginoon kung talagang desidido ka sa bagay na yon. Pero ang pinakamaganda, at the end of the day, kahit na sa kabila na maraming pumipigil, alam mo na tama ka, alam mo na totoo ka, ituloy mo. Huwag kang papipigil na kahit kanino, tulad po ni Bartimeos. Ito tanong ko, nakamit ba ni Bartimeos yung bagay na hinihiling niya? So likewise, ganun din po tayo. At nung na-appreciate po ni Bartimeos yung bagay na tinanggap niya, hindi niyo po alam, mamaya makikita niyo. Okay? Kasi napakasarap na i-value yung bagay na alam mo na bago mo nakuha, pinaghirapan mo hindi dahil napakahirap niyang kunin, kundi yung pong mga dinaanan mo na may mga tao na supposedly na dapat sila yung tumutulong sa iyo, sila yung nag-i-encourage sa iyo, sila yung nagpupus sa iyo para gawin mong ituloy mo yung bagay na gusto mo, siya pang pumipigil sa iyo. Kapatid, mahirap na challenges yan. Pero pag na-overcome mo yan, doon mo masasabi, Lord, salamat. Salamat, meron akong pinagdaanan. Amen? Salamat, meron akong pinagdaanan. At masarap meron kang karanasan. Minsan yung karanasan, again, ulit-ulitin natin dito. Inaalaw ng Diyos ang isang karanasan sa buhay mo, hindi ho para pahirapan ka, hindi para ipin down ka, o para i-discourage ka. Binibigyan ka ng karanasan ng Diyos. Bakit? Para ho sa buhay mo, meron kang magandang istorya na maikukwento kahit kanino nakausap mo kung ano yung bagay na ginawa ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ng kulay yung buhay natin base sa ating karanasan. And one thing na gusto kong i-remind kayo, God will never use you without first giving you an experience.
Yung karanasan na yan ang magpapatatag sa'yo. Yung karanasan na yan ang magtutulak sa'yo para hindi manatili dun sa kondisyon where you are in right now. Yun po yun. Yun ang magmamotivate sa'yo. At makikita nyo rito mamaya kung bakit po nung tumakbo, nung tinawag po si Bartimeos, iwinaksi niya yung balabal niya. Nakita nyo? Yun po yun, makikita nyo mamaya. At sasabihin po sa inyo. Balik ulit tayo kay Bartimeos. Nang ipatawag ni Lord si Bartimeos, ano po agad ang ginawa niya? Yung bold action niya. Hinubad niya ang kanyang balabal. Hindi po ba kayo nagtataka o nagtatanong, bakit kailangan niyang hubarin yung balabal niya sa paglapit sa Panginoon? Pwede naman siyang lumapit sa Panginoon na suot niya yung balabal. Sinabi pa ng Panginoon, huwag kang lalapit sa akin na nakasuot yung balabal. Amen? Walang sinabing gano'n ng Panginoon. So it is not necessary for him to get rid of it para po lang lumapit sa Panginoon. Pero hindi nyo napansin, nung tinawag siya ng Panginoon, bigla niyang iwinaksi yung kanyang balabal. What for? Anong significance ng balabal na ito? Para po kay Bartimeos. Ito po yung pong identity niya bilang isang beggar. Diyan po kasi nakikita kung legit na pulubi ang isang tao o hindi. Dahil yan po ay binigay ng government sa kanila para po makilala sila, ito ay mga pulubi na kailangan ninyong tulungan at limusan. Hindi ho yung basta lang na kailangan lang na pera na mamalimos. No. Hindi ho tulad noon. So pangalawa, yung balabal, yun po ang ginagamit niyang kumot kapag maginaw. Amen. Yun din po ang kanyang proteksyon sa araw, pag mainit, sa hangin kapag kami sunstorm. Yun din ang kanyang ginagamit na higaan. Ang tanong ko po sa inyo ito, bakit niya inihagis yung balabal niya? Magaling na ba siya sa sakit niya? Magaling na ba siya? Hindi pa siya nawalapit, wala pang kagalingan. Papalapit pa lang siya kay Lord. Nung tawagin siya, winaksi na agad niya yung balabal. Tanong, paano kung hindi siya gumaling? Matapos na lumapit siya Panginoon, paano na? Anong nasa isip niya? Balikan niya uli? Kung sakali na walang nangyari sa kanya, yung ba plano niya? Hindi po. Yung ginawa po niya ay indikasyon, mga kapatid, na nagpapatunay ng kanyang tiwala at pananampalataya sa Panginoon nang nagpatawag sa kanya. Amen? Amen po ba? Na kahit wala siyang senyalis na nakikita, nagagaling siya, binitawan po niya ito dahil yun isang gesture na hindi na ako babalik sa buhay kung dati bilang isang bulag at bilang isang pulubi. Yun yung binabanggit ko sa inyo kanina, na yung karanasan minsan ang nagtutulak sa iyo para hindi ka manatili doon sa kalagayan mo. Pero kung magse-self-pity tayo and doing nothing, kahit meron pong pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, wala hong mangyayari po sa atin. Kaya huwag nyo rin consider na yung mga karanasan natin, yung mga nangyayari sa atin, na parang, Lord, wala na akong nakikita pang pag-asa. No! Inaalaw ito ng Diyos para lumawak ang pananaw mo, na mas makita mo, may mas maganda pa, doon sa kabila, humakbang ka lang, anak. Amen! Now, binitawan niya yung balabal. Kahit po ito yung comfort zone niya, what about you? Ano yung kaya mo ring bitawan for the sake of your calling? Dahil tinatawag ka rin ng Diyos. O hindi mo kayang bitawan ito dahil iyon ang iyong comfort zone. Kahit alam mo na tinatawag ka na ng atin pong Panginoon. Psalm, lubos ang tiwala ko sa kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan.
Lord, salamat. Salamat na may ganitong teksto. Salamat na may ganitong pangungusap na siyang nag-i-encourage sa bawat isa sa atin na huwag tayong mag-iba kahit hindi natin nakuha yung hinihingi natin doon sa umpisa nating paglapit. Pero hindi nangangahulugan na lagi tayong mabibigo sa hinihingi natin. Provided na yung hinihingi mo is in accordance to His will. Amen ba, mga kapatid? Sige ba, palakpakan natin ang Panginoon. So ito po ang basihan ni Bartimeus. Na kahit napahiya siya dahil pinigilan siya, hindi siya nagpapigil at nahiya dahil alam niya sa Panginoon, hindi siya mapapahiya. Faith is not passive. It requires us to take bold step towards to what we believe in. Are there areas in our lives where we need to take a leap of faith and trust in God's provision? If Jesus is calling us now, will we respond? Kung sakali ba na tinatawag ka ngayon ng Panginoon, kaninang umaga lang bago ko pumunta rito, meron akong natanggap na text. Hindi ho siya ordinaryong tao, professional siya. Ganda ng trabaho niya. Pero kahit po saang kumpanya siya pumasok, hindi po siya nagiging masaya. Meron pong emptiness. At sinasabi niya sa akin, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Gusto kong magnegosyo minsan. Nagnegosyo ako, nabigo ako. Ano po ang dapat kong gawin? I need your counseling. I need a counseling. So mga kapatid, hindi ordinaryong tao. Top-notcher ito. Kahit ito ngayon magbitaw ng trabaho, tiyak po, pag may nakaalam, may kukuha rito. Kasi hindi siya ordinaryo. Pero sa dami ng kumpanya, nung ko pa kasi siya ini-encourage, may plano ang Diyos sa'yo. Pero hanggang hindi ka tumutugon, mananatili kang empty. Dahil ang kabuuan natin, mga kapatid, ay nasa kamay ng Diyos. Amen? So, pangatlo, faith lead to transformation. In Mark 10:22, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Your faith, sabi po rito. Yan po ang nagbigay sa kanya ng kagalingan. Yung faith ding ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong panimula sa buhay. Ang totoo po nito, hindi na po siya humiwalay kay Jesus. Ayon po sa pagsisiyasat, naroon po si Bartimeus nang ang Panginoon ay maipako at ang Panginoon ay mamatay. At ayon din sa pag-aaral, siya po pala ang huling bulag na pinagaling ng atin pong Panginoon. Why? Upang masaksihan niya ang lahat ng pangyayari na naganap kay Lord, yung kamatayan po nito hanggang muling pagkabuhay. Lahat po ng yan ay nasaksihan ni Bartimeus. At yan po yung kanyang pagtanaw ng utang na loob. So anong aral nito sa atin, mga kapatid? That faith has the power to transform lives when we trust God. It can lead to healing, renewal, and a closer relationship to Him. We were once blind spiritually, living in darkness, but by God's grace and mercy, He shed His light and we are now living in the light of the Lord. Sabi po sa Ephesians, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo sa Panginoon. Therefore, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. And verse 9,
sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. And verse 10, pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Pag-aralan ninyo. And here is my conclusion. Having faith without action, sabi rito, patay. Sayang na mayroon kang ang sasakyan pero hindi umaandar. Sayang ang mga bagay na may buhay pero hindi pinakikinabangan dahil hindi sila gumagawa at gumagalaw. Sayang ang pananampalataya na sa atin ay binigay pero hanggang ngayon, wala ka pa ring napapatunayan sa sarili mo, maging sa Diyos, kung bakit mayroon ka nito. Kasi nandyan lang siya, pero hindi mo ginagamit. Again, Santiago 2:26, patay ang katawang hiwalay sa Espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Faith and action are inseparable. One cannot exist meaningfully without the other. So let us strive to be a living example of faith in action, allowing our beliefs to be reflected in our deeds, and thereby making a difference in the lives we touch. Nawa mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo ayon sa sukat na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, unti-unti nawang nakikita ng Panginoon na ginagamit nyo ito. Anumang bagay na ibinigay sa iyo at di mo ginagamit, hindi lang siya nawawalan po ng pakinabang o kahulugan o kabuluhan. Kapag hindi ginagamit, kinakalawang. Naluluma, dumudupok. At nung time na gusto mo nang gamitin, hindi mo na magamit kasi ang tagal mong hindi siya ginalaw. Mga kapatid, hindi aksidente na tayong lahat ay binigyan ng pananampalataya ng Diyos. Put it into action. Tayo pong lahat ay tumayo.